Hello, good day. So for this video, we're gonna talk about sa payroll under reports menu. So dito sa payroll na page, meron tayong 5 category from bank, hospital, compensation, job position net pay, loan summary, payroll summary, at pay slips. So sa bank transmittal, this report is for sa mga employees na diretso sa bangko ang kanilang sweldo. So ganito ang itsura ng report ng pang-transmittal. So we have here Excel and PDF. So ganito lang ang report para sa bank transmittal report. So full name lang, account number nila, tsaka netpay. So we have here the list of employees. So next naman is ang compensation report. So ang kailangan lang natin para maka-generate ng compensation report ay ang year, kung anong year ang i-generate mo na compensation report. And then, select employees. So, pwede selected lang or pwede all. And then, pwede din kung anong structure category lang ang i-generate. So, same as other reports sa search filter nila. So, kung ano ang nasa search filter, yun lang din yung nasa report. So, for the compensation report, meron tayong employee restrictions. So dito, ito ay para sa pwede ka mag-mark na kung sa January hindi mo isasali yung sa January, so pwede mo yan check at kung sino-sinong mga tao lang. Kung sino-sino mga tao ang hindi mo gustong isali para sa January na report. So pwede din naka-check all na lang yan lahat. So this report is for yearly. So overall na year na sweldo ng mga or payslip ng mga empleyado. So let's generate report. So tulad lang din ng ibang Excel file. So by company ang tabbings. And then meron na tayo dito from January up to December, and then their total compensation of the year, ang kanilang 13th month pay, and then ang kanilang other benefits na compensation. So that's all para sa compensation report. So basically, bi-monthly, meron silang salary, holiday pay, kanilang overtime pay, gross and benefits, and then tax. Up to December, and then calculate ang kanilang total compensation, ang kanilang 13th month, and other benefits. So next naman is the job session net pay. So dito is by department ang pag-generate report. Wala na siyang search filter. Meron lang siyang cut-off kung anong cut-off ang i-generate. So pag walang payroll for that cut-off, so merong dialog na no payroll found. Ito lang muna ako sa sample na merong payroll. So dito, so this is the job position net pay for period na September 26 to October 10. So ang nawalang na company ang merong job position net pay. So we have 2296. Then we have here the loan summary. So pwede kung anong loan type lang ang i-generate or pwede all.
So walang loan summary na data. So next is the payroll summary. So kung kanina may nakita tayong sa 'di ba sa ating job position at pay. So ito ay by job position. So sa position na spa marriage therapist, merong total na 22,500. So ang overall total nila is 41,100, which is equal dito sa ating payroll summary. So sino-sinong mga empleyado na yan? So we have here by payroll. Okay. So sa payroll summary, ito ang mga columns niya. Monthly rate, basic rate, night dip differential, hanggang sa final net pay. So dito merong isa sa and then dito merong isa din. Dito merong isa din. So yan ang para sa payroll summary. Next is the payslips. So itong payslips, mag-generate na itong ng payslip ng mga empleyado. So PDF file lang po ang ating payslip and then printable po ito. Okay, so by payslip yan. So this is in case na si HR lang or sinong HR ang pwede lang mag-generate ng mga payslip. Okay. So that's all for the payroll reports under reports na menu. So basically it's just a printing of PDF or Excel file ng mga payslip or compensations or net pay ng mga empleyado. So that's all. Thank you.